Hello guys, welcome to my vlogs. At nandito tayo sa Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan. And kasama ko ngayon si Pastor Jerry. Si Pastor Jerry ay matagal ko ng kaibigan and I've been praying and I've been planning sa ganitong pagkakataon na makasama ko siya sa vlog, sa ganitong pag-uusap. And we'll be talking more about, ano ba, siguro kahit ano na lang, no, mapag-usapan natin. So, pero siyempre, meron kaming topic na gustong pag-usapan ngayong oras nito, and I hope na, and also my prayer na mapupulutan natin ng mga gandang aral. Oo, sana may mapulot sila, no? Anyway, si Pastor Jerry is taking up or finishing his PhD in counseling. Hindi pa matatapos pero malapit na, ongoing. Ongoing yung program. Mga ilang ano pa ba, Pastor? Ayun, siguro mga 3 years pa kasi mahaba-haba pa tong program na to. Malapit na rin. Malapit-lapit na din. Malapit na rin. Okay, so Pastor Jerry, ano ba yung masasabi mo sa parang ganito, hate the sin, not the sinner. So siguro kung sa Tagalog, sabi nila, magalit ka daw doon sa pagkakamali, hindi doon sa taong gumawa ng pagkakamali. At yun nga, parang posible din ba yun, no? Oo. Na, hate the sin and love the sinners. So, pwede bang mangyari talaga yung bagay din na yun? Parang mahirap, di ba? Kasi yung gumawa nun, siya mismo yun eh. Paano ba yun? Paano ba i-apply natin yun na magalit tayo doon sa pagkakamali at hindi doon sa taong nagkamali? Mahirap yun eh. Di ba siguro sa karanasan natin kapag galit ka sa taong yan dahil may ginawa sa'yo, syempre, malamang hindi mo siya kakausapin. At hindi lamang yung kasalanan na alam mo ginawa niya sa'yo, madalas nasasama na rin natin yung tao na kausap natin o yung meron kang misunderstanding with that person. At yun ang mahirap kasi nauuwi yun doon sa hindi na pag-usap-usap, nasisira yung relationship. Pero ang sa tingin ko siguro, pag-usapan siguro din natin to. Yung memory natin ay halimbawa ikaw, Pastor Bert, nakagawa ka halimbawa sa akin ng kasalanan. Nangako ka, napakapihin mo ako, tapos hindi mo ako pinagkape. Pero dahil may pinagsamaan tayo, marami ka ring memory sa akin na magaganda. At I'm sure, yung mga memories na yon na nagsabi ka at ginawa naman natin, nagkape tayo, at hindi lang yun siguro mga bagay na yon. Pero yun nga, dahil nagkamali ka, nangako ka tapos hindi mo tinupad, ang tendency talaga parang sasamay loob ko sa'yo. At baka hindi na kita pansinin, parang ganon. But again, maganda siguro yung perspective na hindi ko rin pwedeng iset aside yung mga magaganda natin na memories na magkasama tayo. Hindi ko siya pwedeng i-let go para lang dito sa isang bagay na hindi mo nagawa. So, tingin ko may kinalaman din siguro doon sa perspective na hate the sin but not the sinners. No? Yung particular na yon, I can talk about it, pero I cannot parang let go at dismiss yung mga maraming bagay na ginawa mo. Parang hindi mo kayang at hindi mo dapat isakripisyo yung mga magagandang memories. Yes. Yung mga magagandang panahon na magkasama kayo, masaya kayo, di ba? Yes. Nagtatawanan kayo, nagbibigayan kayo. Yes. Nangyayari kasi parang dahil nagawa ito ng isang taong pagkakamaling ito, parang nakalimutan na lahat. Nakalimutan niya na. No? So parang ano yung Pastor, no? Masabi mo ba na parang selective yung memory na ano? Or Oo. Is it a decision of a person, o sabi natin yung offended? Decision ba yun ng offended? Kung ba parang saan ba siyang, ano bang portion lang yung pwede siyang magalit? Totoo yun. Nagiging selective yung memory na yon. At usually, kapag ka nagiging selective yung memory mo, merong disintegration doon. Nagiging fragmented yung sarili mo. So, unless na ma-integrate mo siya, no, na itong si Pastor Bert ay katulad ko rin na may mga times talaga na may mga disagreement, may mga times talaga na hindi natin alam ang mga situations. Baka kaya hindi mo nagawa yung, kaya hindi tayo nakapagkape dahil may mga importante ka, emergency ka na dapat mong i-prioritize. At maganda kung makita dapat yun. Dapat I have to talk to you about it and discuss about it.
And not parang letting go na, ang dami namang ginawa na magaganda ni Pastor Bert eh. Parang pinautang pa nga ako ni Pastor Bert, parang naman Pero makalimutan parang ko yun. parang yung inis mo doon sa isang tao, yung tampo mo doon sa isang tao, dahil yung nagawa niyang isang pagkukulang o sabihin natin, pagkakamali, parang na ano mo na, no, kung ba parang na-summarize mo na yun yung buo niyang pagkatao. Oo. And sa kabilang banda naman, parang nakalimutan mo siya yung kung sino siya doon sa magkasama Oo, kayo oo. na magaganda pa yung mga bata, Oo, mga totoo. panahon na pinagdaanan ninyo. Totoo. Magandang yung integration ng memory natin. Maganda siyang i-recognize na may mga times talaga na people will disappoint us, people will frustrate us, pero wag nating kalimutan na ito din mga taong ito, marami dito mga good memories sa atin, and we cannot just easily dismiss those positive and good memories. Dapat ma-integrate natin to at makita natin na, di lang naman pangit ang ginawa nito No. sa akin. Marami din naman itong mga magagandang traits, mga pinagsamahan kami. And I have to be reminded of myself na dapat i-embrace ko rin to. Ibig sabihin ng embrace, you learn to accept and be empathic. No? Mag-empathize ka doon sa taong yon. And you have to talk about it then. Talking about integration, Pastor, can you please explain it further? Ewan ko, pero subukan mo na ba, Pastor, na halimbawa namasyal ka sa Boracay, namasyal ka for 2 days, tapos namasyal ka doon, tapos pag-uwi tinanong ka, kamusta naman ang pagpunta mo sa Boracay? Kaso nung pumunta ka sa Boracay, umuulan, pumunta ka sa Boracay ay ang daming tao. So nung tinanong ka, sabihin mo ngayon, ay naku, ayaw ko sa Boracay. Kasi nung pumunta ka, umuulan, daming tao, tsaka ang hirap sumakay. Ibig sabihin, Pastor, yung memory mo selective. Kasi ang nakita mo lang, yung umuulan, maraming tao, mahirap sumakay, pero baka hindi mo nasama sa kwento mo na nagpunta ka ron, you also enjoy. No? Lalo na kung first time mo, you saw the Enjoy mo place. yung white beach, Oo. clear Yeah. water. Oo. Yun ang sasabi kong selective. Ang nakikita natin yung mga bagay na hindi natin gusto. Pangit. Oo. Pero hindi mo sinama sa kwento mo yung 2 araw na yon, kung ano din yung mga magaganda mong karanasan. And that's the meaning of integration. We learn to parang accept both, Okay. diba, both the good and the not so good experiences, and you process yourself na, okay, ganun talaga. Parang we learn to accept everything. Yeah. So siya parang napansin ko, bro, sa mga sinasabi mo is, importante yung communication, yung maging honest. Na you have to talk with the person na naka-offend sa'yo para malaman mo rin, yung malaman mo rin yung kanyang side. And it is very important, di ba, na parang, maaari tayong magtampo, maaari tayong ma-disappoint. On that moment na nakagawa siya ng pagkakamali o nagkulang siya. But I think, yung nakuha ko, isa sa pinaka-importanting pagkabagay ay yung iba-value mo din siya as a person. Yes. Na sino ba to? Ano ba yung nagawa niya sa akin Yes. nung prior to that incident? Yeah. Diba, parang yung pagbibigay natin ng value doon sa isang tao, hindi lamang or pagkilala natin o pagbibigay natin ng description sa isang tao, hindi lamang doon sa pagkakataong yun, kundi yung kabuuhan niya mismo, di ba? Sa na magkakilala. Na you cannot just parang sacrifice those memories na eventually, pagka sinacrifice natin yon, maraming mga painful experiences na ma-experience lalo ng family. Meron nga akong meron akong nabasa na isang, hindi ko na maalala kung saan ko nabasa eh. Pero nabasa, sabi niya, ano ba yung kaya mong isakripisyo? Ano ba yung kaya mong mawala? Especially nung time na naiinis ka, nagagalit ka sa isang tao. Sabi niya, ano ba yung kaya mong magawa? Ano ba yung kaya mong i-let go? Yung emotion mo, nagalit ka, o yung tao na matagal mo nang kakilala? Yung tao na merong malaki, o naging bahagi, naging malaking parte ng iyong buhay. Yeah. I think magandang din yun, magandang point of reference kung saan para makapagnilay-nilay din. At maganda kung dudugtungan ko siguro yun. Okay. Maliban sa kung pipiliin mo na mangibabaw yung inis, yung galit mo, yun nga sinasabi mo, posibleng mawala itong mga taong ito at nakalimutan mo yung mga ganda nila. Pero pwede din na yung sarili mo mawala.
You also lost yourself, something like that, kasi you don't see the big picture. And I think maganda siyang makita mo na kapag pinili mo to, itong magandang bagay na to, ang pagpili mo na ayusin, ay parang pinipili mo rin ang sarili mo na ayusin din yung sarili mo. And that will help you a lot. So kung meron kang advice o sasabihin sa mga makapanood nito, Pastor, na parang still nag-struggle sa ganong konsepto na magalit ka doon sa kasalanan kung nagawang pagkakamali, hindi doon sa tao, anong masasabi mo sa makakapanood nito? Well, doon siguro sa part ng kasalanan, we have to be parang linawin siya, no? I-clarify kung ano ba yung kasalanan na yan. So, like for example, kanina sa atin, kung yung hindi mo pagpapakapit pa sa, I think I have to talk to you about it. No? I don't like that kind of attitude na ginawa mo sa akin. Nasaktan ako and I have to talk about it sa iyo. At kapag hindi ko to pinag-usapan, hindi ako nakipag-usap sa iyo, it could affect, no, yung kabuuan mo as a person. Baka dinismiss na kita. Baka ayaw ko na tingnan yung mga magaganda mong ginawa sa akin. So I think yun ang wisdom doon, yung integration of yourself and acceptance of yourself din. Tanggap ko tong taong ito, may ginawa siya sa akin, tatanggapin ko pa rin siya. Kasi hindi lang naman yung pagpapakapi niya, kundi mismo yung kabuuan niya. At yun ay makatutulong din sa akin para maunawaan hindi lang yun, kundi sarili ko din. So parang nagmamatter yung yung degree ng kasalanan ng pagkakamali. Ganun ba yun yung ibig mo sabihin? I think regardless kung gaano kabigat yung ginawa, no? Kung mabigat pa sa hindi pagpapakape. Ang parang gusto lang natin i-emphasize dyan ay yung love na in the context of parang understanding that person. Hindi naman compromising, pero you learn to understand, you learn to accept that person. Na hindi lang siya bad object. Siya din is a combination. Meron din siyang good experiences na you have to treasure, you have to appreciate them. Yeah, parang parang matter talaga yung communication, mga kaibigan. Yeah. Regardless, sabi niyo, Pastor, regardless kung gaano man kalaki or kaliit yung pagkakamali, you have to talk with the person. And maybe after ng pag-uusap, then ipaprocess mo no? Kasi I think yung desire na kausapin o makipag-usap o kausapin mismo yung taong naka-offend sa'yo, that is, para sa akin, that is one way of showing the value of that person. Kasi dahil dun sa mga pinagsamahan ninyo, you have to talk to him or to her para mas maunawaan mo bakit nagkaganon, bakit nangyari yon. And then maybe after that, then you have to process everything. Yeah. Para mas maintindihan natin. Yeah. Kaysa naman mag-jump ka into conclusion na ay ganito siya, talagang hindi maganda yung ugali niya, talagang hindi na siya dapat pagkatiwalaan, ayaw ko na sa kanya. I think the most proper way to do it is to talk with the person. Communication is the key. Siguro sa ibang episode mo, Pastor, pwede siguro pag-usapan din yan. No? Ang sinasabi ko na pag-integration, pagtanggap sa kanya, doesn't mean naman na parang you will compromise, no? You will tolerate that person. Hindi naman yun ibig sabihin. Kundi you learn to understand that person. Importante kasi yun. Baka sa ibang vlog mo, we can talk about it. No? Yung distance, no? Yung importance yung relationship niyan. At perhaps, siguro, yung about anger din. Kasi maganda din siyang sa ibang episode din siya. Kasi isa din ito sa mga reasons din, no? When it comes dito sa mga issues na kinaharap din natin. So, yun. Maraming salamat, Pastor. At muli, magandang araw po sa nakakapanood ng vlog nito sa mga subscribers natin. And I pray na meron kayong napulot o natutunan sa pag-uusap namin o sa mga sinabi ni Pastor Jerry. And it is always our prayer para sa bawat isa sa atin na ano man yung mga circumstances natin ngayon, I think prayer namin na maayos. And relationship is very important. Communication is very important. And also, valuing that person or a person is very important. And so yun. So, Pastor, any last word para sa kanila? I hope meron pa itong mga susunod na mga meron pa sigurado. Marami pang susunod. Talk about it. Lalo na doon hindi lang doon sa
spiritual aspect natin, pero yung integration ng siguro yung emotions natin at yung areas na we have to strengthen them, lalo na doon sa area ng relationship. Magandang araw po muli sa bawat isa. See you next time. See you next time.